Hi! Sorry for the late live. Tayo masyado nag-enjoy sa pagbisita sa ating pamangkin. So, how are you? Good evening, everybody. Teka lang. Wait. Saturday pa lang ngayon, di ba? Ba't ako naka-live? Oh my God. It's a prank. Comedy ang pusa. Bukas pa ako dapat magla-live. Akala ko Sunday ngayon. Yes. Yes. Okay. Yan na. Ma, yan yung order mo, ma. Ay, iba pa. Siya lang pala yung meron. sorry. Ayan, totoo na yan, te. Totoo na. Oh, bilis ah. Ano to? Kala ko baka burger ka pa ng pagkain mo. Cold American. Yun, akin yan. Huwag yung tikman yan. Hindi, kala ko ba burger ka ng pagkain mo. Ma, ang daming problema, ma. Signature hot chocolate. Kasi hindi ka nagutom doon. Ano order mo, ma? Ito, hot caramel. Yan pa rin? Hanggang dito? Ayaw mo tikman yung mga ganito? Alam mo, Johnson, at this point of my life, ayoko na pumatol. Hindi nga ako nagbabasa. Hindi rin ako nagbablog. Yun, hindi na ako siguro para saan. Di, kung gusto na lang mahirapan sa pambaba, pahirapan ko din silang mag-comment hanggang sa mapagod sila. Di ba? Bigay natin ng hilig. Di ba? Sila din yung magmumukhang tanga, kaka-comment. Di ba? Hayaan nyo lang sila. Kasi pag binlock mo yan, gagawa pa rin naman yan ng panibagong account. Ay, Ganun Mami din yun Doyen. Pag ayaw sa'yo ng tao, ayaw. Wala tayong magagawa. Naman ang bad news kanina. Si Coco nawawala. Kagabi pa. Kagabi pa palang madaling araw. So sabi ko, asan ka na, Coco? So buti na lang nahanap naman na siya. Andun pala siya sa barangay. Talagang alam mo, nag-pray talaga ako noon. Sabi ko, please po, gusto ko po sana mahanap naman si Coco. Alam niyo, pag may talagang tao o bagay na nawawala sa buhay mo, doon talaga pumapasok yung totoong realization na talagang doon mo ma-feel yung realization na iba pala talaga pag nawala na sa buhay mo. Iba yung impact, iba yung bigat at iba yung sakit kapag tuluyan na siyang nawala sa buhay mo. So marirealize mo talaga. Yun yung mga naiisip ko kanina na oo nga no, grabe, pag nawala sa buhay ko tong asong to, ang hirap din pala. Diba? Kasama ko naman siya araw-araw, pero iba pa rin pala pag talagang forever na siyang mawawala sa'yo. Kasi yun, naisip ko ni may dumampot ba dito? May kumuha ba? Ano ba nangyari? Ninakaw ba? Kung ano man. Ganon. And it will hit you hard kapag nawala na talaga yung bagay na iniingat-ingatan mo or yung taong hindi mo, halimbawa, hindi mo pinapahalagahan. Pag talagang tuluyan na pala siyang nawala, dun papasok sa utak mo yung mga realization na, di ba nga yung kasabihan na you will never know the importance of someone or of a thing na lang, sige. Di ba? Kapag talagang andyan pa siya, marirealize mo yun pag wala na eh. Wala talaga. Hindi talaga in-approve. Ewan ko sa inyo, TikTok. Ginawa ko na lahat. Bakit? Wala na talaga. So, may mga bagay na kailangan mo nang i-let go. Kung feeling mo, wala na talagang patutunguhan. At wala na talagang respond. Anong gagawin natin? Ipipilit pa ba natin? Di wag na. Bitawan na natin yung mga bagay na ganun, diba? At matuto tayong tanggapin. Kasi, kapag alam natin kung paano tanggapin, mas makakausad tayo with the acceptance. Kahit masakit, tanggapin na lang natin. Diba? Ang panaginip ko is nanakawan daw ako ng cellphone. Yung cellphone daw na hawak ko, itong iPhone, hawak-hawak ko siya sa kamay ko, inagaw daw sa akin. Tapos, sobrang stress daw ako. Sabi ko, saan ko ba hahanapin yung cellphone ko? Hindi pwedeng mawala yung cellphone ko kasi lahat nandun, lahat ng mga files and everything. Tapos, hinanap ko daw siya ng hinanap. Tapos, sabi ko, naka-on naman yung locator pero hindi ko siya mahanap. So, yung buong panaginip ko, umikot siya dun sa stress na stress ako sa kakahanap ng cellphone ko na nanakaw sa akin. Tapos, turns out,
Na pagising ko, sinabi sa akin na nawawala si Coco, ganyan. So parang may connect, diba? Yung pagkawala ng cellphone ko, na nai-stress ako sa hindi ko alam kung saan siya hahanapin. So pagising ko, wala to. Sabi ko, baka nasa ilalim na ng kama? Wala talaga. So ayun na, naghanap pa na. Kaya konti lang din tulog ko ngayon.